Welcome back dito sa channel. Balikan natin ang mga projects dito sa Maynila. Ngayong matatapos na nga ang taong 2024. Ito ang Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Isang bagong tourist attraction dito sa Binondo sa Maynila. Ito ang maliit na canal bridge na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng estero. Matagal nang natapos yung canal bridge pati na yung phase 1. Dito naman sa kabilang side ang phase 2. Ito naman supposed to be ang magiging location ng Pagoda Temple. Pero hanggang sa ngayon hindi pa rin nasisimulan ang proyektong yan. So ayun guys, hindi kinaya ngayong 2024 ang phase 2, hindi pa rin siya nagsisimula. Ano kayang nangyari dito? Bakit hindi na umusad yung project? Dito naman sa kabila ang phase 1 na matagal lang natapos. So ayan guys, makikita naman natin maganda na dito sa kabilang side. Sana simulan na itong phase 2 para matapos na itong bagong tourist attraction dito sa Chinatown. Pati na yung Pagoda Temple, sana simulan na rin. Alam niyo maganda to kapag natapos na at binuksan na. Pwede nang daanan ng mga pedestrian ang dating madumi at mabaho na estero. Anyway, mabaho pa rin naman sa ngayon pero wala na masyadong basura. Balikan na lang ulit natin ang proyektong ito next year. Marami mga bagong project ang naipatayo ngayong 2024 dito sa Maynila. Isa sa mga unang project na natapos, itong Yuchenko Plaza. Dating madumi at mabaho at puno ng basura na sidewalk sa gilid ng Pasig River dito sa Maynila. Pinaganda ito at pinondohan ng isang private company at ngayon nga isang napakagandang riverside park na.
Maayos na dito at malinis na. May mga bagong dagdag na pala ng mga upuan dito. Anyway guys, magpapasko na nga. Pumunta tayo sa may Divisoria. Tingnan natin ang Divisoria Rush ngayong malapit na nga ang Pasko at ang pagsalubong sa bagong taon. Maganda yung landscaping dito at meron mga naglilinis kaya wala kang makikita ng mga basura. Isa pang project na naitayo ngayong 2024 ang Pasig River Esplanade. Tapos na yung Phase 1A at B at matatapos na rin yung Phase 1C. Isang bagong Esplanade project naman ang tinatayo ngayon sa may Intramuros. So ayun guys, so pwede na tumambay dito. May mga bago ng upuan. Andito na nga tayo sa may Tutuban Center sa may Divisoria. Naghahanda na ngayon yung mga vendors dito para sa night market. Paikot dito sa buong Tutuban Center Mall ang night market. Napakahaba nito at napakaraming tao dito sa gabi. Dito pala sa unahan nilipat yung bagong food park. Tingnan natin. Medyo maaga din tayong pumunta dito, kaya ngayon nagsiset up pa lang yung mga vendors. Marami mga nagbebenta ng iba't ibang pagkain at sa gitna napakarami mga upuan at mga table. May performer din dito, ayan makikita naman natin yung stage. Kaya naman dinadayo at patok ang mga ganitong food market dahil mura na at marami pang choices. Dapat lang panatilihin nila na malinis ang food park. Ito nga pala yung nabili ko, sisig with only rice.
at meron pang mango shake. Ang alam ko meron pang isang mas malawak na food park doon sa likod ng Tutuban Mall. Madilim pa rin yung panahon natin. Pupunta naman tayo ngayon dito sa mga malalaking mall sa Divisoria. Ito yung mga mall na dinadayo dito dahil sa mura yung mga paninda at marami kang mabibili. May 168 Mall, may Dragon 8 Mall at 999 Mall. May Lucky Chinatown pa dun sa likod. Dito dati yung food park, nilipat dun sa unahan. Ngayon naman ginawa itong parking. May mga sale din dito na mga local brand. Ito na yung bagong pwesto ng mga vendors na dati ay nasa gilid ng kalsada. Nilipat sila dito sa loob. Pero ngayong Pasko, pinayagan ulit na magtinda sa gilid ng kalsada. May sariling food court din pala dito. So ayan guys, may mga naka-assign na tent at kahit pa paano organized na yung mga vendors sa gilid. Tingnan naman natin ang situation dito sa loob ng 168 Mall at 999 Mall. Dalawa sa pinakakilalang mall dito sa Divisoria. Ito nga pala yung Dragon 8 Mall sa kabila, pero mas maliit lang yan. So ayan guys, nagsa pa rin yung mga tao dito sa Divisoria. Marami kang mabibili dito ng mga murang prutas, pati na mga gulay. Dito sa loob ng 168 Mall, napaka-crowded. Medyo maliit kasi yung mga hallway dito, tapos marami pang tao. Ito naman yung isa sa mga food court ng 168. Ang pinakaayaw ko lang dito, magkadikit na yung 999 Mall at 168 Mall. Hindi man lang sila nagkasundo, nabuksan at idugtong yung dalawang mall para yung mga mamimili dire-diretso na lang at hindi nalalabas na nagkukos pa ng traffic. Ito naman yung food court dito sa 999 Mall. Mas malawak pala yung food court nila dito. Mas maluwag din yung hallway dito sa 999, kaya kahit maraming tao, hindi masyadong siksikan. Anyway guys, Merry Christmas and Happy New Year! Maraming salamat sa inyong panonood. Anong masasabi nyo? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!